Network Entertainment. Welcome sa bagong episode ng The Red Door Podcast PH. Kung mapapansin nyo, meron tayong guest dito na fresh from Coachella. That should be me. So, kumusta naman ang performance sa Coachella? Okay lang. Dinisplay ko lang naman yung ano ko dun playlist ko. Nag-screen share kung napanood nyo. So, anong mga laman ng playlist mo? Mga kanta ni Selena Gomez. So, okay. Go. Speaking of Coachella, congratulations nga pala, Beanie, kasi sila ang naging representative ng Philippines. First ever girl group na nakapag-perform sa Coachella event. Nice. So, Sino ba ang bias mo sa Beanie? Actually, wala akong bias doon nung una kasi hindi ko sila kilala. Pero, kumbaga hindi ko alam yung names nila. Tapos, tinignan ko yung picture nila. Tapos, may isa akong doon na sabi ko, ay, ito, cute to. Tapos, nung inalam ko na yung pangalan nila, si Colette. Colette. Talaga? Ikaw, sinong bias mo doon? Ako, cute si Sheena Si Sheena. Kasi yung personality niya. Oo. Ikaw? Ako, ang pinakaunang bias ko, si Mika. Kaso, wala eh. Sinong bias wrecker mo? Si Aya. Hindi, naging si Aya. Bakit? Kasi wala lang. Kasi nakita ko yung video niya eh. Hi, I'm Aya. Pero pag gabi, Ian. Hindi, charot. Hindi, pero Aya talaga. Hindi ko alam, parang pinay na Ganda nga niya. Ganda. Nakita ko na si Maloy in person. Si Maloy? Oh. Ang cute. Parang anime character. Oo nga. Parang kalog-kalog pa yun eh. Oo, Dati, cute eh. crush ko yan si Maloy. Nakita ni Ian si yung Maloy, pero Si Bunny Bear. Shoutout sa'yo, Bunny Bear. Pero yon, ang nakita ko na, 3 pa lang. Yung sa pumunta kami ng play, si Sheena, si Colette, tapos nakalimutan ko kung sino silang 3. Basta 3 sila na. Stacy? Hindi si Stacy. Gwen? Ayun, si Gwen. Ayan. Gwen Stacy, Si Gwen Spider-Man. Stacy, Spider-Man. Ayun. Congratulations again, Beanie. Galing nila? 45 minutes, 45 minutes, tapos Hindi ko pa nga napapanood eh. Ayan. Pero papanoodin ko. Pero kasi ngayon, na ako eh. Monsties! Baby Monster. Ganun. Ako pa rin kasi ako eh. Boyzone. Boyzone. Anong Sige, sample nga isang Boyzone dyan. That should be me. So yan. Ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayong episode na to? Dahil wala tayong guest, magbabalik tayo. May guest eh. Ayun Ito nga yung guest. Ako yung naging guest eh. Fan pa naman ako ni Justin Bieber. Talaga ba? Pastora pa lang. Mo na kanta niya? Ilang taon? Kasi yun, Oo, nag-umpisa siya batang-bata eh. Oo, ilang taon siya mo naging fan? Nung nirelease niya yung baby na song, sabi ko sa tatay ko, Daddy, pwede mo ba invite sa birthday ko? Gusto ko talaga siya mag-perform sa birthday ko. Sabi niya sa akin, hindi ka naman kilala yan. Grabe. Ay, pangalawa, Paps, nakita mo kung gaano sila kayaman? Hindi. Ang sabi, hindi ka naman kilala niyan. Hindi sinabing, mahal yan. Hindi, parang hindi din naman alam ng tatay ko, like, sino ba yan? Tapos nung lumabas na yung kay Selena, parang na-crush na yung yung mundo Grabe, ko. no? Ako nga dati, clown lang nire-request ko sa birthday ko, di pa napagbigyan eh. Tapos sa'yo, Justin Bieber na agad. Siyempre, fantasy ko lang yun. Kaya pala. Ayan. Nga pala, sa mga hindi pa naka-follow sa page ng The Red Door Podcast PH, make sure na naka-follow kayo The Red Door Podcast PH sa Facebook at Instagram at YouTube na rin, tsaka Spotify. Tapos, promote ko na lang din. Siyempre, may bagong page si Prey na ginogrow niya kasi gusto namin yun, i-promote lang. Sige, go. Ayan. Yung page ko sa Facebook, Pray yung name. Instagram, it's at Pray for Me. And same as TikTok. Ganun din yung username ko. So guys, abangan nyo kasi nagtatry talaga ako. Promise. Nagtatry ako maging consistent. And nag-iisip kasi din ako ng parang different approach. Different approach. Kasi syempre, ang dami na ding content creators. Parang gusto ko din mag-give ng something na valuable. Yes! No? Ganyan ka na. Parang interview lang.
Ayan. Bakit wala tayong TikTok? Wala kasi ang hirap i-manage Sige, wag na lang. Kung merong dyan, mga gustong mag-manage ng social media ng The Red Door Podcast PH, comment nyo down below. Tapos dito pala sa episode na to, magbabasa tayo ng mga kwento, di ba? So, kung meron man dito na nasa community ng The Red Door Podcast PH na interested na maging researcher namin, kontakin nyo kami kasi naghahanap kami ng researcher para sa mga kwento na i-share namin. Yun. Also guys, kapag gusto niyo din mag-share ng horror stories sa akin, send nyo lang. Send nyo lang sa akin directly. Ayan. Siguro magbabasa tayo ng mga comments. Ayan. Ito, so yung comment na to ay galing dun sa episode natin with Ate Bebs. Salamat po galing to kay BSHMNGRN Bash Managern. Salamat po ng marami sa pinakahihintay na collab. Bagay na bagay po chemistry nyo na 4. Bekenemen, sponsor na kayo ng Transpo Company para tuloy-tuloy na kasama nyo si Bebang. Speaking of sponsor, meron ng potential sponsor. Ay, oo nga pala. May nag-chat sa amin nung nakaraan, parang willing siyang mag-sponsor. Kaya Ate Bebs, matuloy lang. Ate Bebs, shoutout sa'yo. Hindi muna namin i-reveal kung sino. Ay, ang sweet. Pero kilala mo rin yun, Pre. Kilala mo yan? Yung nagbigay ng bag. Yun ang tote bag. Pinapili ka ng kulay. Siya din. Every time, sponsoran niya. Yung cute naman. Tas ito pa. Galing naman to kay Roma May 31. Speak. Isa siya sa mga members natin sa YouTube. Sabi niya, tama yung kutud. Sana mag-mainstay si Ate Bebs. Ganda ng bonding nyo. Ayun pala, babasahin ko muna yung kutob mga members. Kutob? Yung kutud, yung lugar. May part doon sa last episode na pinag-usapan natin yung lugar. Tapos ito naman galing, babasahin ko muna pala yung mga members natin sa YouTube na naka-monthly subscription. Ito naman galing kay I'm Gamer Rainer. Hay naku, gawin ng main host si Ate Bebs. Kahit hindi studio recording ay okay lang. The collab of the year. Ayun, maraming salamat sa inyo. May babasahin ka pa ba na mga comments bago pupuntahan ko lang yung mga members natin at shoutout ko. Okay, so this comment is from Rian Jose 7728. Part 2 please, bitin kami kay Ate Bebs. Actually guys, meron na ba to? Pag ba na-release natin to? Na-release na yung isa? Ayan. Oo, na-release na. So, na-release na yun. Pero syempre, if gusto nyo ng part 3, kulitin nyo si Ate Bebs sa live. Oo. Oo. Sugod lang kayo doon. Sabi nyo, part 3 Ate Bebs. Ayan, Ate Bebs, si nagsabi niyan. Hala. Hindi ako Hindi kami. Ako. Ayan. Tapos, teka lang, hindi ko pa makita kung nasan yung members. Meron. James, may gusto ko bang basahin sige, ng mga dyan? Meron, kay Hindi, ito na. Nakita ko na yung mga members natin. Teka lang. Wala bang drop down dyan para dumiretso? Ay, ito, members, di ba katabi nung top, may members, may newest. Sige, ako na. Okay, go. 3 lang pala silang member na nag-comment. Ay, hindi. Actually, mayroon pa eh. Alam ko si Madcat meron siya which is si Gerard. Diba? May comment siya rito eh. Sige, basa na lang ako ng random. Lenny Bet Labrador. Yes, ang saya na makita sa isang frame yung mga inaabangan ko na podcast members. Yay, heart, duki. Thank you so much, Lenny Beth Labrador 1314. Tapos meron ding sabi ni Ting Ting. Nakakabitin lagi to nagko-comment eh. Siya yung sabi niya pogi daw ako. Kaya natatandaan ko yung pangalan niya. Pogi ako pag ganyan. Tingnan mo sa screen. 'Di ba? Ayun. Pogi, 'di ba? Parang secret character. Hindi, parang star witness. Oo, 'yun. Mamaya nga ganito ako magbabasa ng story. Meron din nag-send si MF2324 K6Q. Parang na to parang code na to Silent listener here. Registered na po sa Ghost Tour. Kasama po kasi kayo mga tito and tita Prey and gusto ko din po ma-meet yung iba pa pong guest na content creator. Excited na po me. Okay, so ang tinutukoy niya dito ay yung Ghost Tour na magaganap sa May 9 care of Paranormal Philippines. Diba? Yung nabanggit ko nung last episode na kasama si Ate Bebs. So, sabi ni Ate Bebs, sasama naman daw siya. So, thank you so much MF2324. 4 kami na makikita mo doon.
Ayan. Tapos gusto ko naman i-shoutout dito yung mga members natin, yung mga naka-monthly subscription sa YouTube natin. Siyempre, yung una at yung lagi nating nakakasama sa mga community activities natin, si The Madcat 07. Ito si Gerard, si Foriento. Shoutout sa'yo. Si Popoy Gaming, supportive pamangkin. Si Queenie Alamban 846, supportive pamangkin. Si Kenneth Pulido 9181, isa ring supportive pamangkin. Si Vin 7297, supportive pamangkin. Si Ja Bernsil 19, supportive pamangkin din. Tapos ito, basahin mo bababa. This one? Oh, yan, pababa. Usaping mitolohiya, supportive pamangkin din siya. Ivan Cadiente 985. Si Vance yan. Si Ivan Cadiente, si talaga? Vance yan. Hi. Yan yung gumawa ng intro namin. Hello. Tapos si Rayana Kizuki Kuya Kilabot 7045. Tapos Pillow Talk 2026 Roma May 31. Ayan, Grabe, si all Roma out May. pamangkins. Grabe. Yan. Pati pala si Vance. si Vance. All out. Tsaka si Madcat. All Kaya out nga. pamangkin yan. So, Grabe meron tayong naman. tatlong all out pamangkin. So, yun yung diba? Yung parang top tier. talaga. Top tier. Nabanggit na rin si Vance as all-out pamangkin. Abangan nyo yung... Oo. Meron kaming isang... nagkita-kita kasi kami nakaraan 4. Meron kaming sinut na parang... ang tema nun is Lost Episode. So, hindi talaga siya horror podcast. Parang... Ano lang, Tambay. ligaw lang na episode. Tambay, no? Ligaw lang na episode. Nag-shoot kami ng podcast. Hindi ko lang alam kung... tatanggapin nyo siya, pero just for fun, try nyo rin panoorin para makita nyo yung kung paano kami mag-usap-usap ng ibang mga tipo. Pero, yung topic natin doon, maganda. Conspiracy theory muna, tapos bigla napunta sa kalokohan na. Oo. Pero maganda. Ako personally, nag-enjoy ako doon sa usapan na yun. So, abangan nyo yun. Papost namin yun. Hindi siya, unahan ko na kayo hindi siya horror content. So, i-upload namin siya, hindi siya Sabado. Okay, pero kung kung alam niyo, wala kayong mapanood, try nyo. Okay din naman siya, okay siya. Marami kayong mapupulot na aral at the same time kalokohan. Ayan. So, siguro mag-proceed na tayo sa pinaka-inaabangan ng lahat. Nadidigay-digay pa ako. Ayun, sino ba unang mag-share ng kwento natin dyan? Si Prey. Ayan, go. Sige. Pray, ready ka na? Yes. Okay, let's go. Okay. So, itong story na to is sinend sa amin sa email. Hi mga titos and Pray. Good day. Lagi ako nakikinig ng podcast nyo and nakapag-submit na rin ako ng story ko before. Itong isi-share ko ngayon ay tungkol sa kumpare ng bayaw ko. May van rental business siya, tawagin na lang natin siyang Peter. One time, may booking siya, biyahe from Cavite to Baguio, specifically sa teacher's camp for 2 days and 1 night. Umalis sila around 3 p.m. then nakarating sila sa location bandang 9 p.m. Pagdating doon, ginawa na niya yung usual driver duties. Nagpark ng van at tinulungan yung mga pasahero na ibaba yung mga gamit nila. Dahil sobrang pagod, nag-decide siya na magpahinga muna sa quarters ng location. Pagpasok niya sa loob, patay yung ilaw. Yung ilaw lang sa labas yung nagre-reflect papasok. Kaya kahit papano may konting liwanag. Habang nakikita niya yung paligid, napansin niya na parang may mga tao rin sa loob na mga nagpapahinga din sa quarters. So fast forward to morning. Habang nagkakape siya, may nakita siyang isang lalaki na kapwa driver din. Kinausap niya ito at sabi niya, "Grabe kagabi no, sa quarters ang daming tao na nagpapahinga." Pero yung sagot ng lalaki, "Anong mga tao? Tayo lang naman yung natulog sa quarters kagabi." Doon talaga ako biglang kinabahan at napaisip kasi malinaw sa kanya na may nakita siyang ibang mga tao nung gabi. At nung chinek niya, dalawa lang pala talaga silang sasakyan na nakapark doon. So, ito daw yung isa sa mga pinaka-creepy experience niya. Actually, never pa kasi ako... Actually, search ko nga. Nakapunta na ako ng Baguio, pero yung specifically dito sa teacher's camp, parang di pa ako nakakapunta. Kayo ba? Maraming beses na din ako nakapunta sa Baguio, pero never ko pong napuntahan yung teacher's camp. Pero yung other haunted places sa Baguio, napuntahan ko na. Yung teacher's camp na lang ang nag-iisang hindi pa.
Alam mo bakit, Paps? Bakit? Kasi nakareserba yan para magkakasama tayo. Ay, Correct. ikaw din ba? Hindi pa? Feeling ko. Hindi pa. Hindi pa. Okay. Nakapunta ako doon sa yung sa... Ay, hindi Diplomat? nga. Hindi nga. Diplomat na pasok Yeah. ko yan before. Oh, Kasi wow. ngayon hindi na nagpapapasok eh. Pero dati nakapasok talaga ako dyan. Tapos, sa mga nakapunta na sa Diplomat Hotel, alam nyo yung entrance nun, di ba may parang picture doon ng bata? Mas natakot ako doon. Pero yung lugar creepy talaga yung lugar. Na parang, kasi luma talaga, Paps. Oo, luma na parang mahirap magtingin-tingin kung saan-saan. Kasi baka bigla kami makita. Tsaka, grabe kasi yung history ng Diplomat Hotel di ba? Ano bang, Hindi, ano di ba ba yan dati? Nakita mo ba yung fountain doon? Oh, Fountain of Youth. Oo. Hindi, oo yun, yung fountain na yun. Kasi parang doon sa may fountain na yun, marami daw bungo doon ng mga madre at bata. Kasi ginawa rin siyang garrison ng Hapon. Okay. Ganon din. Tapos syempre, yung mga doon, mga prisoners of war, kung tawagin natin, pinapahirapan. Pero Paps, di ba, ito napapag-usapan na natin to dati, na Baguio lang, yung hindi nasakop talaga. Tama ba yung pagkaka-recall ko? Oo, yung hindi talagang nasakop kasi nanlaban yung hindi mismong Baguio, parang sa upper pa. So itong yung mga Sa Kinawangod Apo, na. Oo, sa mga matataas na place. Although ang Baguio naman kasi part din ng Benguet. Kasi ang Benguet malaki yan Tapos Baguio yung pinaka-city ng Benguet. Baguio City. Yung Sagada part din ng Benguet yan. Parang ang tinutukoy ko na hindi nasakop fully yung yung mga mataas na lugar yung Kinawangod kasi nanlaban yung mga headhunters. Oo, dyan yung mga headhunter no? Kaya kung papansinin nyo yung mga tattoo minsan ng iba, yung mga parang may mga linya-linya. Shoutout pala sa linya-linya baka naman. Yung linya-linya, ibig sabihin nyo parang count yun di ba? Per triangle, per banderitas is triangle, isang ulo. Na grabe. Shoutout din sa'yo, Apo Wangod. Kung nanonood ka. Ready daw si James na mahawakan. Magpahawak. Wala naman siya makakapa dito Hindi madadagdagan yung buhay niya dito Kasi ang parang explanation doon kaya nang hawak si Apo Wangod is parang pag umahawak siya sa reproductive system, parang nagsisimbolize ng fertility. So yun yung sa paniniwala niya nakakapagpadagdag ng buhay niya. Kaya pala. Tsaka kapag nagpatattoo ka kay Apo Wangod, since ang tattoo noon nung panahon na nagtatattoo si Apo Wangod is may symbolism. For example, yun nga, yung alam natin na per head na naputol mo or napugot mo is bibigyan kita ng isang triangle. Kaya kapag nagpatattoo ka kay Apo Wangod, hindi pwedeng may design ka. Siya ang pipili ng design para sa'yo. Yun. So, hindi pwedeng, Apo Wangod, ano nga, full sleeve, tapos puro koy. Hindi pwedeng Yan yun. ang alam ko yung parang wala talagang design. Like siya yung kasi so hindi ka pwede pumili sa Hindi mga pwede. design na meron Siya ang magtatattoo So kung gusto sa'yo. niyang mag-tattoo lang ng dot, yun na yun. Sa Buskalan yun, di ba? Buskalan. So, ang Buskalan ba is parang malapit na sa Sagada or like malayo? Hindi Malayo pa, pa ata hahike yun mo pa yun. Parang, di ba, from Baguio to Sagada, tatakbo pa ata ng 6 to 8 hours Grabe. through bus. Tapos, pag nakarating ka na sa may Sagada, mayroon pang 2 hours hike papunta mismo kay Apo Wangod. Kasi hindi na kaya ng sasakyan yun. Pero may isa pa. Ano? Pag kung ayaw mo mag-hike, nakita ko lang sa TikTok. Di ba sa jeep? Hindi siya jeep Parang nakalagay ka sa isang platform. Ay, we? Oo. Tas yung parang zipline? Yun ba Oo, yun? pero yun kasi ginagamit lang yun sa mga gamit. Panggulay. Oo, mga gamit or pag may mga produce na gusto mong Schedule itawid. nga tayo. Gusto niyo punta tayo doon? Parang doon muna sa isa. Parang pag-isipan muna natin to. Parang Hindi, ang layo alam mo kung nito. bakit gusto ko doon? Gusto ko lang gulay doon kasi fresh. Fresh talaga doon. Wag lang pagka malamig na season kasi nag-yellow yung gulay doon Yung lettuce nila doon parang ang sarap no? Yun nga, pero kailangan hindi yung malamig na season. Kailangan summer kasi nag-yellow talaga. Pero kasi Paps, parang ang daming tao masyado doon pag summer. Saan? Doon? Hindi yun naman. Sa Sagada? Oo. Madami din talaga. Tsaka sa Baguio. Kaya pag pupunta kami doon, parang tinataon namin na tag-ulan Nakapunta ka na? Ako never pa ako nakapunta Hindi sa dyan. Sagada, sa Baguio. Sa Baguio. Pag konti Ako lang never tao. pa ako nakapunta sa... Nakapagsagada ka na ba? Ako, oo, before. Hindi ka nagpatato? Hindi. Ito, tingnan nyo.
200 pesos. Tapos ganyan lang. Kadena lang yung nakahaharap. Parang iron Tapos lang, one, Paps? one at a time. Iron lang. Ayun lang. Katakot naman yan. Yeah, one Oo. at a time. Kasi yung hike mo medyo medyo Malayo, no? malayo. Pero parang yan, no, tawid lang. Yan, pili ka. Pero one at a time. Pero parang saya din. Pero masaya. Oo, masaya. Ayan, sige. Try natin yan. Kung may mga traveler dyan na mga subscribe members, meron kayong tawag doon, opportunity na sumama sa mga ganyan. Gusto ko rin makita yung hanging coffins eh. Oh, actually, no. Mayroon kaya mararamdaman si Prey doon? Feeling ko. Kasi nung pumunta kami ng Sagada before, grabe. Hindi pa naman ako into third eye. Wala pa akong idea na meron. Kasi pa lang ako noon, college pa lang ako. So, hindi ko pa makontrol. Parang may pinasukan kami doon na cave. Tapos ako naman, syempre, di din ako palagi namang nagbubundok. Hawak ko yung friend ko. Kala ko hawak ko siya. Ginaguide ako. Pagtingin ko, iba na yung kamay na hawak ko. Ibang color na. Grabe. Oo. Ano yung spelunking? Yan, Paps, yung spelunking. Familiar ka sa spelunking? No. Yung parang mga cave din yan. Parang Oo. cave din. Parang natatakot ako. Kasi napanood ko yung The Descent eh. Ano bang exact term ng spelunking? Term? Hindi, I mean, anong exact definition, sorry. Spelunking, ito ang isang technical way. Hindi ko. Ang spelunking, hey Siri, what is spelunking? Hindi, ang spelunking kasi para siyang Leisure activity or sport of exploring, hiking. Okay, anong meron? Nga, yung parang yun kasi yung tawag nila doon. Kapag yung sa mga cave, papasok ka ng cave, tapos parang ang feeling ko kasi, parang hindi ako claustrophobic pero parang natatakot ako sa dulas, sa dulas. Kasi yung mga bato doon, parang feeling ko madulas tsaka basa eh. Pati madaming paniki. Oo, Sobra. okay lang sa akin yan. Ako si talaga? Batman eh. Okay. Batman, batang manyak. Hindi, tawag doon. Tsaka yung, yung mga stalactite, tsaka stalagmite. Hindi ko alam kung bakit parang pag nakakita ako ng ganun, Para feeling mo mahulugan ka? aside from doon, parang merong creepy feeling sa akin pag nakikita ko. Na hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam. Kahit alam ko naman na hindi yung mahulog Ako ang ayaw ko naman yung Nati Cave incident. Nati Cave incident. Oo. Yung ba yung nakabaliktad? Oo. Yung naipit siya dun sa may parang meron kasi dung may isang part Expedition. kasing dun sa may kuweba na yun na kung tawagin ay birth canal. Mhm. Kasi as in pag sinuot mo talaga yun, para kang pinanganak ulit. Parang, so masikip na parang, di ba? Oo. Tapos naipit siya dun. Tapos sinubukan siya i-rescue, hindi na siya na-rescue. Up to the point na yung bangkay niya hanggang ngayon nandun pa rin sa may kuweba na yun. Tapos So, nandun na yung buto niya. Oo. Tapos yung sitwasyon niya sobrang hirap. Alam mo Saan yung to? Hindi ko matandaan yung exact na lugar pero Nati Cave ka. Alam ko Nevada. Nati as in Nati. Ano pang ibang Sige, habang inaanap nyo, Paps. Ano pang ibang haunted na place sa Baguio? Yan, yung Teacher's Camp, yung kaninang na-feature sa story. Utah. Sa Utah. Sa Utah. Natiputi Cave. Nati Pati yan. Paps? Ano pa yung ibang? Teacher's Camp, Diplomat. Tapos yung doon, may UP rin sa Baguio eh. UP. Haunted din daw yan. Meron kami pinuntahan. I remember this. Yung Botanical Garden ba to? Yung may Japanese tunnel doon. Wala naman doon eh. Meron. Yung may Shinto. May Shinto. Ano tawag doon? Shinto Shrine. Yung pag ganon. Oo. Sa unahan. Pumasok kayo doon sa may kuweba. May kuweba. May silong naman. Hindi ako nakapasok. Kasi tanda ako kasama ko yung family ko. Before kami magpunta doon, ang dami na nangyari doon sa Airbnb na nirent namin kasi may kapre doon sa gilid. So, Si Capre. sa Capre. Oo, si Capre. So, yung tita ko, sensitive kasi siya sa mga entities. Parang hindi... That time kasi sobrang vulnerable niya. May sakit din kasi siya noon. Tapos pumunta kami ng Baguio. So, she wasn't able to fully protect herself. So, ending, parang yung kapre, nagustuhan yung tita ko. So, yun, umalis na kami. Pumunta kami dito sa Botanical Garden. Tapos, parang may doon, tama ka, na maliit lang talaga yung papasukan. Kaso,
nasa unahan ko siya, tapos nasa likod niya ako. Pagkapasok ko doon, parang may mga nagmamarcha. Tapos yung tita ko biglang nag-pass out. Sabi ko, ay pass na ako dyan. Lalabas na ako. Nag-pass out tapos siya pass din. Pass na ako. Ayoko kasi ayoko ng mga encounter sa mga tao dati, mga lumang tao. Kasi nagugulat ako sa sigaw nila. Paano? Sigaw lang. Ha! Yung pag naririnig mo yung pag naririnig mo yung parang nababalik ka sa dati tapos naririnig mo yung paghihinagpis nila. Parang feeling ko pa naman, Paps, iba yung tunog ng sigaw ng sakit na sobrang sakit. Oo. Tapos pa siya, parang in a, ghastly na kung tawagin yung Yung medyo may echo 22. Oo, parang wailing banshees. Parang ganun po siya. Lalim na Pero naman. ganon. Iba talaga yung hiwaga niyang Baguio. Kasi ilang beses pa lang ako pumunta ng Baguio, di ba? Pero andun yung isa sa pinaka weird na nangyari sa akin na alam ko, nakwento ko na to before, hindi ko alam kung ano ko na. Pero ayun nga, yung Sino kasama mo niyan? Basta kasama ko yung ex ko nito. Tapos 'di ba uso doon yung mga anong tawag diyan, yung bahay talaga, yung Transient. Transient house. Yung transient house na yun, merong 2 kwarto, isang sala, kusina na malaki So pero ang kinuha namin room lang. Pero ang nangyari, since walang ibang tao nun, Paps, sa amin yung buong bahay. Ang ginawa namin, kinuha namin yung foam. Galing dun sa double deck. Dilagay ko sa sala. Para may TV. Para pwede kayo manood. Para may background noise. Kasi, basta. May white noise. May white noise, Doon kami sa sala natulog. Ngayon, yung sala na yan, merong direksyong view sa front door, tapos sa back door. sa likod, yung papunta ng putik. So, uso kasi, alam mo na lumang bahay, Paps Kasi, di ba, yung pinto, yung harap, doorknob, yung nakahoy, yung harap, yung likod, screen. Yung may hydraulics. Yung mabagal, may hydraulics. Tapos, yung screen na Oo. Para di makapasok yung langaw. Oo, ganun. Ganun yung itsura, Paps. Kung pag-iisipin ko ngayon, nung natulog kami nung gabi, na sleep paralysis ako, Paps. Na sleep paralysis ako na pagbukas ng mata ko, same lugar. Same lugar, nakita ko pa yung katabi ko. Tapos, putya, may dumadaan-daan doon sa screen, sa likod. Tapos, habang dumadaan-daan, Paps, may tunog ako naririnig na parang, yung parang static na hindi ko alam kung anong tunog na parang, parang ganon, parang kakaiba, basta parang nightmare fuel, Paps. Ganon. Tapos, natapos lang yung sleep paralysis na yun. Nakatulog ako ulit. Ito ang pinaka-weird, Paps. Paggising namin, nag-breakfast kami, tapos, nabanggit niya sa akin. Nabanggit sa akin ng ex ko na nanaginip ako kagabi, binangungot ako. Sabi ko, anong nga panaginipan mo? Nandito lang din tayo, tapos may dumadaan-daan dyan sa likod. Tapos ako parang, kinikilabutan ako ngayon, pareha kami, Paps, ng napanaginipan. So parang iniisip ko, pucha, ano yun? Hindi parang doon ko napatunayan na possible na haunted talaga yung lugar na yun. So, ang tanong ko ngayon, naisip ko, bakit ang dami sa Baguio? Oo. Pero Paps, yung naririnig mo na buzzing sound, hindi kaya yung, alam mo yung TV after Rainbow Paps, Bar? pinatay namin. Pinatay nyo. Kasi akala ko hinayaan nyo lang na white noise Noise. Hindi, iba yung use ng TV. Okay. Pero kasi 'di ba? Yung hindi ko lang alam kung napagkwentuhan na ba natin sa isang episode. Ano yun? Or parang shinare ko lang na napagkwentuhan namin ni Adam Reyes. Okay, sige. Na parang may certain na hurts para makakita ka ng ng something paranormal. Ay. Kaya yung mga aso o yung mga pets, mga animals, wavelength yan 'di ba? Oo, sila yung nakakita. Una minsan. Kasi yung pandinig ng aso is hindi naman kapareha sa pandinig ng tao.
Kaya nga parang pag nagka-conduct daw sila ng mga investigation sa isang lugar, chine-check nila. Yung gamit nila yung mga, hindi yung app hindi yung mga normal na app sa cellphone na, Yung gamit may tao talaga. ba rito? Tapos biglang, oo, yung gaganon, yung parang, di ba? magsasalita, Hindi oo. Ang ginagamit nila yung pan-check ng mga EMP, Oo. kasi tinitignan nila yung mga electromagnetic pulse kung meron. Kasi maaari daw yun maka-apekto sa sa isang paranormal experience. Na for example, kapag na-reach mo yung ganitong hertz is makakita ka. Kumbaga, ang parang pinaka-explanation niya kasi is yung multo na nakikita natin, ay yung multo na nasa paligid natin, nasa ano lang sila Hindi na to kay Adam Reyes sa ano na to. Parang hindi sila natin ka-dimension. Kumbaga parang may 4D, parang alam mo yun, yung pinag-usapan natin ni na James, parang gano'n. Ang nakakita lang dun sa may ibang dimension na yun is yung gifted, kagaya ni Prey. Tayo na hindi tayo gifted, hindi natin nakikita yun. Pero kapag na-reach natin yung certain na hertz na yun, Makikita. is makikita din natin. Sa akin, Paps, may na-reach ako na certain na level ng hertz. Nakita ko na hindi pala kami sa isa't isa. Lolo Remy. Tell me where it hurts. Sino kumanta nun? MYMP. MYMP. Tell me where it hurts. Tell me Basta, where it- hindi yun yung eksaktong paliwanag niya sa akin. Kasi honestly talaga pa nag-uusap talaga kami, Paps. Hindi ko talaga sobrang na-absorb yung mga info na binabato niya sa akin. Kasi Sobrang lalim. na-overwhelm yung utak ko. Hindi kaya ng utak ko. Pero parang ganun yung concept. Parang ganun yung concept na may certain hertz dapat na ma-reach. Tapos, So parang parang kung iisipin, sabay-sabay lahat tayo dito sa plane na to. Iba-iba lang tayo ng level ng hertz na parang pag na-reach mo tong hertz na to, makikita mo yung current state nitong na to. Parang grabe no. Totoo yun kasi for example, if magkakonduct ka ng mga type of readings na like Akashic Records, yung mga malalalim na readings, nagpe-prepare kasi sila ng meditation. So, for example, ito sa YouTube, mayroong mga videos Yung may tunog? Oo, yung mga kailangan pakinggan mo to, kailangan mo mag-meditate, tapos ito yung hertz na papakinggan mo. Tapos na-elevate talaga siya. Kasi for example, with me, di ba, nakakita na ako, may third eye ako. Pero, hindi ko kaya mag-perform right away ng Akashic reading. Yung Akashic reading kasi basically is i-connect mo yung ancestors mo. Tapos, pwede kang magtanong ng any type of questions but hindi siya pwedeng answerable by yes or no. So, depende kung ano yung makita mo doon. It's a combination of past life, parang ganun. Speaking of readings, meron kaming ipapasok na na part ni Prey sa next na episodes. Ano ba 'yan? Yeah. Kapag may mga questions kayo, comment down below. Tapos, since fast-pacing yung podcast, bigyan nyo ako ng kahit small context lang. For example, tatanong nyo if ano yung future nyo sa love life. Pwedeng yung i-share if meron kayong partner or never pa kayo nagkaroon ng partner, mga ganun. Tapos, yun lang. Enough na yun. Kasi, pag tinanong nyo ako ano yung future ng love life nyo, tapos, wala kang idea. hindi, meron naman. Pero, nagiging careful lang ako kasi pwede kong sabihin na, meron kang mamimit na someone, ganun. Tapos, yun pala, may partner ka. Tapos, yung na-read ko, may mamimit ka na someone. Pwede kasing magkaroon siya ng effect na, okay, hindi na nga kami okay ng partner ko, tapos ganon. So, kumbaga pinapapangunahan ko siya, which is ayokong ginagawa. Parang gusto ko pa rin kasi magkaroon sila ng sariling desisyon. So, I just want to read ano yung kailangan nila. Ayokong magbigay ng other context. Kasi yung iba, parang nagbe-base kasi na okay, magkaaway kami ngayon ng jowa ko, tapos nagkakagulo na kami, may makikilala ako, sige mag-break na. Imbis na mapabuti, no? Oo, kaya yan lang. Pero nabanggit mo yung Akashic, may nakita akong parang episode mo sa Paranormal Podcast, Olivia's Akashic Experience. O hindi na yon. Ano ba yung kwento ng Olivia? Bakit Olivia? Bakit Olivia? Ba't kilala ka as Olivia sa before?
Anong history ni Olivia? Before, nung guesting ako sa kanila, kailangan daw ng code name. So, ang una kong naisip is Olivia kasi ewan ko, attracted lang ako sa name na Olivia. It's nice. Tapos, pagpasok ko dun sa Zoom call, nakalagay, pray from beyond senses. Kasi parang yun yung gamit ko for like meetings ko, ganyan. Oo, so parang syempre, pagbanggit ng host na, Olivia, ay Olivia. So, ayun na, nag-mix-mix na hanggang ayoko kasi magpakilala talaga nung time na yun. Like, nagtatago lang ako. Parang pwede nila makita yung mukha ko, pero di ko naman na-expect na mahahanap nila ako, ganun. So, dumating pa sa point na nagbibigay na ako ng ibang names kasi nag-join ako sa mga different guesting, pero naka-code name lang ako. Kasi, nagre-read ako sometimes. So ano na yung mga naging pangalan mo? Nikki. Olivia. Nicki Minaj. Nicki Minaj. Olivia, do you get deja vu? Yeah. Olivia Rodrigo. Do you get deja vu? Grabe talaga si Justin Bieber. Okay. Ang haba usapan natin. Coachella, no? Oo, Iba grabe talaga. effect. Kaya nga yun, ano lang ako yung Coachella from bathroom. Guys, di ba yung niya, outfit niya, pang talaga, postura ni Bieber. Pang Christmas, puto bongbong. Kakulay ko yung puto bongbong. Ube ice cream. Oo, yun, correct. Eto na. Sige, ako na sunod na mag-share ng story. Sige, go. Sige, ako na muna, Paps. Go lang. Kasi nung nakaraan, nagkwento na ako about sa Cristobal na una, sunod Banahaw. Pero may isa pa kasing parang tinuturing na bundok na may kababalagan din. Pakiling ba yan? Correct ka dyan. So yan, parang Holy Trinity yan no? Oo. Yan tatlong yan no? Na meron talagang kababalagan. Banahaw, Cristobal, at itong Mount Makiling sa May Laguna. Mga diba dito ka diwata. nakakit, Ray? Yan, ganyan. Pero itong story na ito ay galing sa Reddit. Nanggaling siya sa subreddit na hindi naman talaga pang horror. So ito ay galing sa PH Hiking and Backpacking. So pang-akyatan bundok talaga kwentuhan ng experience. Pero ito, isa to sa mga story na nag-stand out kasi may something nga nakakaiba na nangyari. So sinend siya ni Reddit user Nabi Strawberry 5868. Hi, I just want to share something that happened to me and my boyfriend yesterday sa Mount Makiling, Laguna. Hindi ko pa rin siya ma-process fully until now and I'm curious if may naka-experience na rin ng ganito. We went to one of the falls and arrived around 4 p.m. Okay naman lahat at first. Naligo, nag-chill, normal trip lang. Pero habang nasa falls pa kami, bigla akong nakaramdam ng urge na umalis na. Hindi ko ma-explain pero parang may thought sa utak ko na we need to go now. Kahit okay pa naman ang lahat. So around 5 p.m. sinabi ko sa boyfriend ko na umalis na kami. Before kami tuluyang bumaba, may narinig kami na may swimming pool daw sa itaas. So na-curious kami. Medyo hesitant na ako kasi paggabi na. Sa bagay 5 p.m. no? Pero I trusted him and ayoko rin siyang mabitin. So umakyat pa rin kami para silipin. Sino ba naman ang gusto na mabitin ng boyfriend? I mean sa mga ganitong adventures Akala namin malapit lang pero malayo rin pala. By the time na nakarating kami doon, padilim na talaga. So hindi na kami nagtagal and decided bumaba na agad. That's around 6 p.m. Habang pababa na kami, doon na nag-start maging unsettling. Unti-unti nang dumidilim and yung trail is bato-bato, uneven. May parts na madulas tapos may pabangin sa gilid. Habang naglalakad kami, may narinig ako na parang sumitset galing sa side ko. Yan, Momsi. Napalingon ako and for a split second, parang may nakita akong dark/black na shape or shadow. But hindi ko na tinignan ulit kasi sinabihan ako ng BF ko na huwag na huwag lilingon kapag may naririnig. After that, hindi ko na pinansin kahit anong marinig ko. Pero habang pababa kami, parang may naririnig pa rin akong footsteps at random noises sa paligid. Hindi ko lang siya nililingon.
Kami na lang ang tao noon for sure. Sa ganong kadilim, kaya habang naglalakad, di na talaga ako lumilingon sa footsteps na naririnig ko. Kasi, sino naman yun? Malabo na ngang may ibang tao. Habang pababa kami, pareho kaming tahimik. Hindi namin pinag-uusapan yung mga naririnig or nararamdaman namin. We were both just trying to stay calm para hindi mas lalong matakot. At the same time, sobrang hirap na ako maglakad. Yung sandals ko parang nagloko. Paulit-ulit ako natitisod at nadadapa. Kahit nag-iingat naman ako. Yung BF ko okay lang, steady lang maglakad. Habang ako halos mawalan na ng balance every few steps. I was wearing flat sandals and my BF is wearing his Onitsuka shoes. Combine mo yung... May brand pa. Oo, may brand pa eh. Combine mo yung dilim, yung hirap ng daan, yung sounds na ako lang nakakarinig, tapos yung feeling na parang ang tagal na naming bumababa kahit tuloy-tuloy naman kami. It honestly felt endless. Nasa point na ako na naiyak na, pero pinipilit kong kumalma kasi I can see na he's trying to stay strong for us. Finally, nakababa na kami around 7 p.m. sa parking area. Pagbalik namin sa city, doon na namin napag-usapan ng lahat. That's when he told me na wala naman daw siyang naririnig all the whole time. Sobrang tahimik lang for him. Nagtaka pa nga siya nung sinabi ko may footsteps akong naririnig at different noises. He said baka raw napaglaruan ako. For him daw kasi, the more I'm tripping, the more na pinaglalaruan ako. After that, dumaan kami sa church, nag-pray, then nag-take out and umuwi. Pero hanggang ngayon, may lingering feeling pa rin. Parang halo ng takot at confusion. I don't know if dahil lang ba to sa paligid. Ano yung paligid? Dahil ba to sa pagod, dilim at environment? Or if may naka-experience na rin ng ganito sa Mount Makiling or kahit sa ibang bundok. Shinare niya yung experience na yon. Tapos Paps, ang daming nag-comment na meron nga. Ganun May din. isang nag-comment, Shane G. Yep, meron kami nung nagpantara kami habang nagfe-fetch kami ng tubig para sa mga kasama ko. Dehydrated na kami ng 10 plus hours. May narinig siyang tinatawag ang pangalan niya malapit sa bangin. I suppose Mac Trav ang pinuntahan nyo. Marami talaga dyan. Makiling Traverse yan pag ganyan. Yun ba yung... Kasi dalawa yan, pwedeng... Ito ba yun? Yan. Traverse yung parang baliktad yung dadaanan mo. So yung Mount Makiling, ano siya, parang on the way may madadaanan kang falls? Parang feeling ko madami falls dyan, Paps, no? O feeling isa ko, lang? oo. Madami. At saka sobrang haba ba nito, Paps, na parang ang daming parts? Feeling ko, hindi naman siya sobrang haba. Pero, kasi matagal talaga yan, Paps. Di ba, isipin mo kahit yung mga madadaling hike, 1 hour o 2 hours pa rin eh. So, isipin mo kahit 2 hours yan, mahaba pa rin talaga. Pero based nga din sa may comment section, talagang hindi daw pala advisable na magpaabot ng gabi doon Oo, Paps. sa lugar na yon. Kasi parang feeling ko kahit saan naman. Kasi walang natural na ilaw talaga dyan. Pag gabi dyan, ang dilim. Tsaka dalawa yung pwede mong katakutan eh. Diba? Buhay na threat sa'yo or itong something Tsaka paranormal. Paps, yung Makiling na yan, Paps, kilala yan sa ano. Kaya ayoko pumunta dyan. Kasi uso sa trail na yan, yung mga limatic, yung mga leech. Dyan. Tapos Paps, ang dami ko nakikitang video na pumapasok sa mata. Oo, yan. Parang ako, maisip ko pa lang. May question ako. Diving or hiking? Hiking pa rin. Ikaw? Hiking. Kahit may ganyan? Oo. Naka-shades naman ako Hindi ko eh. alam. Kasi baka mamaya mas malaking limatic sa ano. Buti kung... Oo. Kasi ano siya, hindi naman siya linta talaga na parang... Kasi yung linta makikita mo pa, di ba? Oo. Yun parang something sa hangin. Oo. Di ba? Tapos Paps, kung sabihin na natin na hindi ka na ano sa mata, Paps, kahit na anong exposed na balat, pag dumikit yun, Kaya pala talagang pag nag-hike, Oo. talagang full sila. Akala kasi ko yung leech, yung parang pag kumapit yan sa balat mo, Paps, hindi mo siya pwedeng tanggalin lang ng hilahin mo. Bakit? Kasi pag tinanggal mo siya na, yung laway nung leech, meron siyang parang compound that when touches with your, kapag nasa balat mo,
hindi niya hahayaan na gumaling kagad yung sugat. Oo. Kasi kailangan nila yun para makapagsak sila ng dugo. Kailangan nilang stay na bukas yung wound. So, pag tinanggal mo siya ng basta-basta, andun pa rin siya. So, dudugo lang siya. So, kaya based sunog. Oo, panapaso ng sigarilyo. Yan ang alam ko rin na pang yun, kunwari nakapitan ka ng linta sa legs, pinapaso ng sigarilyo. Para masasaktan sila, tas bibitaw. Papasuin na ng sigarilyo yung balat mo? Hindi, yung Hindi, linta yung na linta. nakakapit dun sa may okay. bibitaw. Kasi minsan ganun pag sobrang sakit na, alam mo yung bibitaw ka na lang. Ay. Oo. Pero sabi ng linta, wag kang bibitiw. Speaking, nandiyan na ba? Wala pa. Ala pa sila. Doon sabi kasi nila, andito daw mamaya yung sponge cola. So, Ayun. gigas namin, charot. Ay, sila yung next guest namin. Pwede ba yun? So, yun. Ano na ba? Hindi, ayun. Tungkol lang nga sa mga bundok-bundok. Hindi, mayroon din talaga Kumbaga, Pero ikaw, Paps, nung before, di ba, nagsubok-subok ka mga hike-hike, wala ka na experience? Ano, Paps? Wala. Natakot ako one time kasi meron akong isang hike sa Mount Ulap na nawala akong doon sa grupo ko. So parang ang nangyari, hindi ko alam kung saan sila pumunta. Ang ginawa ko, sinundan ko lang yung tingin ko na daanan. Kasi kapag nasa hike ka, Paps, mapapansin mo na meron talagang trail na parang, ito yung daanan talaga nila. May lubid-lubid, gano'n. Hindi, walang lubid, Paps. Yung parang, makikita mo kasi, di ba, may damo sa paligid, may daanan. Okay. Yung parang makikita mo siya, hindi siya talaga yung parang may pave na makikita mo lang na daanan yan. Pero Paps, minsan, magtataka ka kasi, puta biglang maghiwalay. Magsasaliwaan. Feeling ko na mali ako ng isa. Tapos, kasi may time doon na, lalo na pagpababa, ang sakit sa tuhod, Paps, pagpababa. Mas mahirap kaysa sa pataas. Kasi una, ang dulas. Kapag, alam mo yung may mga trail kasi, Paps, na puro maliliit na bato. Di ba ang dulas nun? Ang dulas. So, kailangan mong magbagal. Minsan, kapag nagbabagal ka pa, yung pa yung mas masakit sa paa. Oo. Kasi parang may pressure So, yun, minsan, nagpapahinga ako. Sabi ko, sige, una na kayo, sunod ako. Pag kasi nakakahiya din na, yung iba ang bibilis Ganon yung nangyari sa akin. Tapos ang nangyari, bumaba ako mag-isa. Ang pinakaginawa ko na lang, naghanap na lang ako ng kahit anong way na makikita ko yung kalsada. Tapos nung may nakita akong kalsada, nakalababa ako sa kalsada, pero pucha, ang layo pala nung binabaan ko. Doon sa pinaka-campsite. Yung So naglakad ako sa kalsada. Mas pipiliin ko sa kalsada na lang maglakad sa gilid kaysa doon sa Mga oras yan? Hindi, hapon. Kasi nag-umpisa kami umaga, normally 6 a.m. yan So, medyo tumambay-tambay pa kami sa taas. Siguro mga 11, hindi pala hapon, mga tanghali, 11 to 12, ganyan. Pero kasi umulan nun, kaya hindi mainit. Yun yung mahirap din nung time na yun, umulan. Sa Mount kaya Ulap. dumulas lalo. Oo. Mount Ulap yan. Minsan, try natin mag-hike. Di ba, meron nag-contact sa atin, Paps? Kung gusto daw ba si natin. Lev, something ganun parang Levi ata yung pangalan niya. Lev. Kalimutan ko lang pero thank you Kasi parang yung papa niya is tour guide. Tapos pero hahanapan niyo daw tayo ng schedule. Oo. So sabi niya, sa siya? Sa Cristobal ba? Hindi, either Banahaw or Cristobal. Kayo, anong tingin niyo? Mas gusto ko Cristobal na agad. Rekta na. So ano kaya tawag doon? Si Levi. Sino pa tatay ni Levi? Si Rodriguez? Hindi ko. Sa Attack on Titan. Sa YouTube. Sa YouTube. Yun lang, baka ilulur niya tayo. Oo, no. Gagawin tayong Pakain sa Titan. Sa Titan. Sige, diretso lang kayo dyan. Tapos nakanganga na pala yung Titan. Nakanganga na, no? Oo. Ba't ganito yung kuweba? May ngipin. Bakit gano'n yung amoy? Amoy menudo. May Titan. Ayun, ako naman. Meron ako kukwento. Itong kukwento ko, Paps, galing to sa Scary for Kids. Ayan, ito. Itong, nabasa ko to, Paps. Tapos parang familiar sa akin kasi alam ko merong movie na parang ganito yung title.
Hindi ko maalala kung ano, Indonesian film ata to. Di mo maalala? I got you. Okay, Charot sige. lang. Ayan. Charot Gusto lang. ko yan. Hindi ko alam kung ano yung title nito. Hindi ko alam. Pero isa siyang kwento ng mag-asawa na merong natagpuan sa backyard nila. Tapos, basta doon iikot yung kwento. So ito. Merong isang lalaki at isang babae na nakatira sa isang luma at halos guho ng bukid sa gitna ng kawalan. Ang asawa ng babae ay isang masungit at mainitin ng ulo na matanda na tila nasisiyahan sa pagpapahirap sa kanyang asawa. Bihira siyang magsalita at kapag may sinasabi ang babae, pinapatahimik niya ito agad. Isang araw, naghuhukay ng balon ang lalaki sa kanilang lupain at tinutulungan siya ng kanyang asawa. Bigla na lang gumuho ang ilalim ng malalim na hukay. Nagtaka ang lalaki at gusto niyang malaman kung ano ang nangyari. Kaya pinabalik ang kanyang asawa sa bahay para kumuha ng flashlight. Pagbalik ng babae na may dalang ilaw, binuksan ito ng lalaki, itinali sa lubid at ibinaba sa loob ng hukay. Pababa ito ng pababa pero kahit gaano karaming lubid ang ibinaba niya, parang hindi pa rin nito naaabot ang ilalim. Sinubukan ng lalaki na hilahin pabalik ang lubid pero may kung anong sumabit dito. Hinila niya ito pero pakiramdam niya may humihila rin pabalik. Naiinis, malakas niya itong hinila at biglang muntik nang maagaw ang lubid mula sa kanyang mga kamay. Sa wakas, naiahon niya ang lubid. Pero pagdating sa dulo, wala na ang flashlight. Sa halip, minakakabit na maliit na puting supot. Nangangatog ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito at nagulat siya nang may isang piraso ng ginto na nahulog. Kasama isang sulat kamay na liham. Kinuha niya ang sulat at sinubukang basahin. Pero hindi niya maintindihan ang lengguwaheng ginamit kaya itinapon niya ito. Sinabi niya sa kanyang asawa na pupunta siya sa bayan para bumili ng mas maraming flashlight. Kasi naisip niya na kada isang flashlight may isang gold. Oo, kasi kinuha eh. Oo. At tawag doon, pagkaalis ng lalaki, agad na tumakbo ang babae pabalik sa bahay at naghalungkat sa mga kabinet para maghanap ng diksyonaryo. Kumuha rin siya ng malaking piraso ng ham mula sa ref. Kumuha rin siya ng papel at panulat at nagsulat ng liham. Pagbalik niya sa hukay, inilagay niya ang mga ito sa isang timba, itinali sa lubid at ibinaba. Nagantay ang babae sandali. Pagkatapos ay hinila niya pabalik ang lubid. Mas mabigat ito at 2 beses pa siyang napahinto para magpahinga. Nang tuluyan niyang maiangat ang timba, laking gulat niya na makita na punong-puno ito ng kumikislap na mga hiyas. Hiyas. May kasama ring isa pang sulat. At sa pagkakataong ito, nakasulat na ito sa Ingles. Ang nakalagay, magpadala ka pa ng pagkain. Hindi pala English yun, Tagalog pala yun. Sinabi niya yan? Sinabi niya yan, oo. Magpadala pa ng pagkain. Mabilis siyang bumalik sa bahay at itinago ang mga hiyas sa lugar na sigurado siyang hindi mahanap ng kanyang asawa. Pagbalik ng lalaki, puno ng flashlight ang likod ng kanyang pick-up truck. Naglagay siya ng ilan sa timba at ibinaba ito sa hukay. Pero nang iahon niya ulit, galit na galit siya nang makita na hindi ito puno ng ginto o hiyas, kundi puro sirang flashlight lamang. Nagdilim ang kanyang paningin sa galit. Tinadyakan niya ang mga sirang ilaw at sumigaw ng mura ng buong lakas. Pagkatapos, tumakbo siya pabalik sa bahay at kinuha ang kanyang shotgun. Sinabi niya sa kanyang asawa na bababa siya sa hukay para harapin ang kung anumang naroon. Nakiusap ang babae na huwag na siyang bumaba. Pero sa sobrang galit, hindi siya nakinig. Itinali niya ang isang malaking drum ng langis sa winch sa likod ng kanyang pick-up truck at saka siya sumakay sa loob nito. Inutusan niya ang kanyang asawa na ibaba siya at pagkatapos ng 10 minuto, iahon siyang muli. Pinindot ng babae ang switch at dahan-dahang ibinaba ang lalaki sa loob ng drum.
Tinitigan ng babae ang kanyang relo habang lumilipas ang buong 10 minuto. Pagkatapos, pinindot niya ulit ang switch at nagsimulang hilahin pa itaas ang drum. Sumilip siya sa loob pero wala roon ang kanyang asawa. Sa halip, puno ito ng mga gintong bar, alahas at mga barya. Sa ibabaw ng mga ito ay may isa pang sulat. Ang nakasulat ay, "Salamat sa karne." So nung una, 'di ba, nung unang binigyan niya ng ham, sabi padala ka pa ng marami. So yung asawa nagpadala ng flashlight. Oo. So syempre hindi nakain yun ng kung ano man yung nasa baba. So sa inis ng lalaki, siya yung sumakay. So iniisip nila na nung nasa baba na yun yung karne Oo nga. na binigay. Mm-mm. So yun. Parang nagkaroon ng unang offer, uy, karne, di ba? Oo. Parang bigyan natin ng theory. Sige. What if sinadya nung babae, nung wife na galitin yung husband niya kasi alam niya na may anger management para siya yung bumaba. Parang kasing ganun eh. Hindi, actually, ang tingin ko dito, para siyang, tawag doon, hindi ko maisip kung ano yung tamang term, pero parang you got what you wish for. Parang, buti nga sa'yo, parang ganun. Kasi naging ganid eh. Oo. Pero Paps, naalala ko na, kanina inisip ko kung tama ako, chinek ko lang ngayon, pero premise to nung movie na Tumbad. Oo, Tumbad. Hindi siya Indonesian. Hindi ba Indian. siya? Indian. Yan yung Tumbad nga yun. Oo, yun Tumbad. yung sinama niya pa yung anak niya, di ba? Oo. Tapos bumababa sila kasi alam nila yung pinakailalim may kayamanan. Oo. Tapos biglang lumabas na yung parang may corona na pula. Oo. Parang, Kung hindi nyo pa napapanood yun, too bad for you. Oo. Maganda yung Tumbad kasi parang isa yan sa mga magandang Indian na horror. Although hindi naman sila mahilig talaga gumawa ng Indian na horror, di ba? Isa yan sa maganda. Tsaka wala yung sayaw. Kung yung iba na ayaw nung mga sayaw, Tsaka kanta. kanta. Oo, wala. Kasi Tollywood yan eh. Tamil? Oo, Tamil. Tamil salita niyan. So may magkaiba rin sa Indian. Oo. Parang Kaya Chinese na... Oo. Ay, Chinese ba o Japan? Hindi at saka Tamil. Pagka mga Hindi, yan yung Bollywood. Pag Tamil ang salita, yan yung Tollywood. Ang mga Tamil or Tollywood, para silang mga indie film. Okay. Wala sa kanila yung big budget. Unlike sa mga Bollywood, mga American, nasa kanila yung big budget. So may mga budget sa mga malulupit na sets. Yan, correct. Kaya kung mapapansin nyo, lagi may big production ng kanta sayaw sa mga Bollywood. Kasi big budget. Pero pag gumawa ang Tollywood, wala nang kanta sayaw. Dahil nga, indie production. Oo. Hindi na budgetan. Yun, correct. Ang talino ni James today. Oo, Gusto ko yung lahat ng iba to natin, meron siyang sagot. Ganyan talaga kapag partida, 20% na lang battery niya. Hindi, 10% na 10% ngayon. na Kanina lang. 20 eh. Parang gusto ko nga pumunta dun sa may Sagada, yung sa may kuweba. Ano sabi mo doon, di ba maraming bats? Yeah, ba? Yun ang kailangan ko ngayon, maraming bat. Kasi low-bat na siya. Low bat na palobat. siya. Oo. Napakasi siyang tulog, guys. Pero hindi. Pag kinakausap mo siya, di ba, Paps? Ay, oo. Nakakasunod pa rin siya eh. Okay. Ako naman? Sige, go. Sige. Go. So, yung story na to, sinend din ng isa sa mga listeners namin sa email. So, first story ko to para sa mga RDP listeners. So, isa-summarize ka na lang daw. Nangyari ito way back 2005 or 2006. Alam niyo naman mga Pops, ang kantang Isang Linggong Pag-ibig. Ganyan ang nangyari sa akin. Parang di ko alam, hindi ko naabutan. Monday. Naabutan namin, Justin Bieber na eh. Ay, grabe. That should be Ang me. Gen Z ang Gen Z naman. Monday, nagka-GF ako ng college. Almost, mag-iba kami ng school. Nagkakilala kami sa isang computer shop na pinaglalaroan namin ng Dota 1 noon. Gumagawa sila ng thesis nila. I remember 4 girls sila, tapos need nila ng tulong kasi hirap na hirap sila. Siyempre, mga bida-bida tayo, edi ayun, tumulong ako sa kanila. After noon, kinuha ko din yung number ng isa. Shy type siya, ayun pa man, di ko din tipo sa babae. Ay, ba't mo kinuha yung number, kuya? Charot.
Ayun, nagkatawagan kami and text. After school, pinagpilitan ko sa kanya na ihatid ko siya sa bahay nila. Wala akong car or motor pero uso naman yung tricycle doon. Noong time na yon, wala din kasi akong pera. So, nakilala ko yung parents niya at mga kapatid niyang lalaki. Doon ko napansin na may kapre sa punong mangga na katabi ng bahay nila mismo. Sinabi ko agad sa kanya yung nakita ko, pero in the end, tinawanan niya lang ako. Tapos, pinalitan niya yung topic. Pero, ang ginawa ko, sinabi ko din sa... Ang ginawa niya pala is sinabi niya sa mommy niya yung mga sinabi ko about dun sa bahay nila. And after that, pinagbawalan daw siya na makapagkita sa akin. Nagkita kami noon. After that, nagsina naman kami. Tinanong niya ako kung totoo ba talaga yung nakita ko. Ang sabi ko sa kanya, oo. Pero hindi din ako makafocus noon kasi sobrang daming multo na nakapaligid sa amin. Tapos, naiinis na siya that time kasi hindi ko nga siya tinitingnan sa mga mata niya. Tapos, after ilang minutes, lumapit na yung mga multo na halos asa mukha ko na sila. Mula 4 hanggang naging 10 hanggang naging 15 na sila. Halo-halo. May bata, may matanda, lahat sila nakatitig sa akin. Andito sila sa tabi ng girlfriend ko that time. Napasigaw siya and sabay takbo at iniwan ako. Tapos ending guys, ayun, nag-break sila kasi nagalit yung parents ni girl. I'm 40 now, mas sito pa ako sa inyo. This is just my opinion or based sa experience ko. Spirits or ghosts, entities knows if you have third eye and they know if you see them. Nakausap ko kasi ang isang entity. Siya ay isang elf. Sabi niya, may liwanag daw sa body ng may third eye. Either aura na pinapalibutan buong katawan or liwanag na nasa noo. Kaya nakaka-attract ako. So, ayun. Agree ako doon. Ayun. Tatanungin pa lang sana kita na totoo ba yun? Oo, totoo yun. Kasi, nung way back pa to, kwento lang to ni mommy. Parang kalilipat lang namin nun sa Laguna. Tapos parang may nilipatan kami doon na apartment. Tapos parang may mga kapitbahay kami na laging sinasabi kay mommy na alam nyo, ang dami niyong pambayad sa Meralco, no? Palagi ang liwanag ng bahay nyo. Tapos nagtataka yung nanay ko kasi wala naman kaming masyadong ilaw. Wala naman kaming mga, kunyari, chandelier, wala. Normal na ilaw lang nung time na yon. So, nagtaka din kami nun kasi every night, parang may mga paranormal encounters. So, yung assumption nila mommy that time is, dahil nga kaming tatlo, ako, si daddy, si mommy, meron kaming third eye tatlo, ayun, ending, parang sobrang liwanag ng buong bahay. Tapos napapansin ko din kasi kapag, kunyari, nasa public place ako, tapos meron akong nakita na multo, syempre, ang daming tao. Nagtataka ako, bakit ako lang yung tinitingnan? So, I think, ayun, tama yung nag-send ng story. Nakakita ka na ng aura, Paps? Aura? Hindi yung parang nakaupo. Hindi nakakita ka na ng aura? Hindi. Kahit yung sa sarili mo, kaya mo makita eh. Try mo, ganun ka lang. Ganun mo yung kamay mo. Medyo itapat mo sa maliwanag na surface. Nakikita mo sa may paligid ng daliri na parang merong something na kulay. Tingnan mo na maigi. Oo. Di ba? O ano? Di ba? Kahit kayo, guys, try nyo. Siguro para mas madalian kayo, pumunta kayo sa isang maliwanag tapos sa white na pader, iganon nyo yung kamay nyo. Tapos may makikita kayo na something na parang malabong lang siya eh. Parang malabong outline dun sa may paligid ng kamay nyo. Pero para sa ibang tao, ano yan, Paps? Iba na yan. Pero para sa ibang tao, Paps, di ba sa atin, mahina lang yung nakikita natin na parang may something na do sa... Pero hindi ba to parang color separation lang? Parang... Hindi, aura yan. Iba-iba kulay niyan, Paps. Tingnan mo, naalala mo yung kulay mo ngayon? Sa akin, Check mo sa ibang araw, iba na naman yan. Try nyo yan, guys.
Pero sa inyo, pre, yung ganyan, yung nakikita namin medyo kaunti lang eh. Sa inyo, malakas yan pagka yung mga nakakita talaga ng aura ng tao. Pag pag nakikita ko, for example, yung aura na isang person, hindi lang siya basta blue. Kasi, di ba, ano yun eh, kunyari, ito yung tayo. Like, iba-iba yung color niya. Para siyang nag-oombre. Ganun yung nakikita ko. Parang rainbow. Yeah. Ay, hindi. May 2 colors lang. 2 colors na magkaiba. Parang ganun siya. So, it's a mixture. Nakikita mo yung mga aura namin. Oo. Pero hindi naman siya all the time. Like, may mga times na Ito may aura ko. black. Oo, si ano. Si Aura Virguela. Oo. Nung bata pa. Nakita mo yung sinend ko sa'yo sa TikTok? Oo. Accurate yun. Oo. Ay, yung iba, oo. Parang Ano yun? Teka lang. Ay, hindi. Anong context? Ano? Context, may sinend ako sa kanya. Yung isa sa dog show, Divas. Gumawa siya ng zodiac sign tapos ulam. ito. Ito siya. Okay. Okay, so anong mga ulam tayo? Ako sisig. Sisig. Sakto, favorite ko pa. Aris daw is isang sisig, pap. Sakto na favorite ko pa na hot-tempered. Tapos kahit wala naman daw gulo, ako pa yung mismong gumagawa. Di ba, pre? Cancer, sinigang ako. Di ba, sakto sa akin, yun yung sisig na mainit, hot-tempered, tapos kahit wala naman daw dapat na gulo, ako pa yung mismo parang nag-i-initiate. Yung wala naman dapat maging away, pero parang ako pa yung gumagawa. Nakakatawa. Kaya sinend ko agad kay Prey para siya mag-judge kung accurate ba yung accurate siya, pero yung iba lang hindi masyado. Pero accurate siya. Natawa ko kasi yung cancer na panood mo ba? Sinigang. Alam mo bakit sinigang? Iiyak muna bago Ay, nakalimutan ko Iba may Maasim daw. Puta. Emotional. Kaya ba ako nagpapamoko dahil maasim ako? Hindi naman daw literal. Kulit yan. Ayan. Tapos, nakakatawa sa'yo, Prey, di ba, Virgo? Tinola na Basta nakakatawa na parang, ano yun? Ano yun sa tinola? Hindi mo alam kung wait lang. Kung tinola, hindi mo alam kung sayote o papaya. Basta may something doon tapos parang akala mo ganun lang tapos i-judge ka kapag hindi mo nilagyan ng luya. Basta may something na ganun May something na ganun Nakakala mo ang plain lang. Di ba kasi kung tutusin, Paps, yung tinola compared sa ibang sabaw natin ng Pinoy, yun yung parang pinakamatabang Ako, yun yung pag nagluluto ko dinadamihan ko ng luya. Yun nga. Kasi nga, ma-judge ka ng isang Virgo kapag hindi mo nilagyan ng luya. Although akala mo lang siya, yung bland lang yung lasa. Nakakatawa. Pero isa yan sa paborito ko, Paps, tinola. Pero ano nga ba ang nilalagay mo sa tinola? Kung sayote o papaya. Depende naman kasi sa Papaya? Wait lang, ngayon ko lang nag-gets papaya. Papaya sayote. May nagagawa ng papaya. Ay, sorry guys. Baka may mag-comment na naman, Bakit? Kasi? Bakit? Anong problema sa papaya? Prutas, di ba? Hindi naman. Parang, personally, di ba sayote yun? Hindi naman kasi hinog na papaya ang nilalagay. Oo, green pa rin naman. Green papaya, hindi yung orange. Sabi nga ni Gerald Napoles, no? Maganda yung nila doon, Paps. Papaya sa tinola. Maganda yung doon. Di ba? Maganda yung nila doon, yung line, maganda yung nila doon, yung concept nila doon. Kaso ang inaccuracy lang doon, Ilonggo nire-represent ni Gerard Napoles. Pero siya pa yung nagtataka na bakit may papaya sa Ilonggo ba ang nagpapapaya? Oo. Tsaka Negros. Sa Negros, tsaka sa Iloilo, papaya talagang nilalagay. Hindi sila nagsasayote. Talaga. Kapayas, no? Kapayas. Kapayas yan, di ba? Kapayas. Wala, parang na-curious tuloy ako. Sige. Nasaan? Doon. Sa papaya? Oo, parang gusto ko tuloy i-try. Try mo, pwede naman. Okay lang. Medyo ang bobo ko. Sabi ko, di ba ang alam ko kasing papaya is... Yung orange. Oo, kaya sabi ko... Kaya sabi ko, ang tamis na nung tinola. Green. Mali ako, mali. Sorry guys. Green papaya. Ayan. Ano nga ba yung pinag-usapan natin kanina? Bago yun? Yung sa... Pangalan nito. Yung sa Zodiac. Ay, hindi. Before Zodiac. Mga entities, yung liwanag. Yung aura. Aura. Honestly, 'di ba sabi ko nga iba yung color ng ng mga tao. Tapos ang napansin ko pag
parang mas obvious sa akin kapag yung person is hindi okay. Ang ang low nung aura nila. Like wala akong ma-read na anything. Parang minsan gray, minsan... Pwede mo ba, nakikita mo yung aura ko ngayon? Kung ano yung general na... ang aura ba, nagsasabi ba siya kung ano yung current state ng tao? Yeah. Ganun? Oo. Ano yung sa akin ngayon? Pwede mo bang ano? O kung okay lang Ang naman. liwanag So visual talaga siya na nakikita. Parang like ang hirap din. Pero mamaya pag ano. Ganun ako sa'yo. Oo. Pag kunyari ito, si James. Sa kanya kita. Obvious naman yung nato ko. Oo. Like, Obvious naman yung nato ko. Yellow no kasi naka low power mode. Power mode. Red naka-red. Saving energy. Pero Paps, sa sobrang antok ko, di ba inaantok ko ngayon kasi wala pa akong tulog. Naduling ako. Tingin kayo sa screen. Puti. Akala ko, andito yung kamay ko. Tapos extra hand to kasi nakaganyan kanina sa dilim. Kaya nung pagano pa ano ko sabi ko. Akala ko may something na Buti hindi ganun yung kamay mo. Kaya nga Mas kaya napatingin ako creepy kanina. Tapos from that, naalala ko yung isang, di ba napag-usapan natin si Sean Benedict nung nakaraan na pwede rin daw mag-guest. May nakita kasi ako isang TikTok video ni Sean Benedict. Parang may caption lang, what is your scariest kasi di ba nagbabasa siya ng mga submitted stories sa kanya, what is your scariest submission scariest story na nabasa. Hindi niya kinuwento, caption lang. Tapos parang tinuturo-turo niya lang na gano'n. Tapos dun sa yun yung sa floating caption tapos sa may caption talaga ng video nakalagay nakapin sa parang pinaka-top siya, most viewed, nakapin sa profile niya. So ako pinuntahan ko, pinanood ko. And ang masasabi ko para sa akin, nakakatakot nga rin talaga. Ang context niya, nangyari to, Sean Benedict, ako na lang magkukwento para mabilis lang. Pero yung mga nanonood diyan, pwede niyo ring hanapin. Puntahan niyo lang yung account ni Sean Benedict sa may TikTok. Tapos hanapin niyo yung nakapin na video. Ang tapos kapag niya, nandun kayo sa video, comment niyo na rin na mag-guest siya sa The Red Door Podcast. Correct. Ang context niya, Paps, nangyari to, pandemic. Alam mo yung uso pa na may kina-quarantine? Diba? So 2022 niya to shinare. Okay. Sobrang tagal pero na ang video. nangyari nito 2022 din. Oo, something na ganun. Ito yung may mga, alam mo yung mga classroom na ginagawang quarantine. Meron dalawang magkaibigan na babae na yung isang parang best friend niya is na quarantine doon sa may school na yun. Ganyan. Nung sinamahan niya papunta doon sa may school, yung isa yung hindi ika-quarantine nararamdaman niya na may something off doon sa may school na yun. Classroom o sa buong school? Buong school na yun. So, sinawalang bahala niya lang. Tapos, nagkaiwalay na sila. Yung isa, umuwi na sa bahay niya. Yung isa lang yung na-quarantine. Siyempre, video call sila. Yun lang yung way na makapag-usap Oo. Sabi nung nandun sa, yung hindi ko quarantine alam mo parang may kasama ka dyan ngayon. Ang ginawa nung nasa may quarantine, nag-video siya, Paps. Sa video niya, Paps, rinig na rinig dun sa video na may tumatawang bata. Pero, hindi yung normal. Ako, first time ko lang marinig yung tawa na yun. Na parang sa mga pelikula, hindi ko pa siya narinig, pero paparinig ko sa inyo. Tapos, kasabay nun, Paps, akala ko, may tumawa lang. Hindi lang pala. Kasi doon sa video, makikita mo na may nakaganon sa Tingnan ko nga. May nakaganon na kamay. Tapos yung, di ba yung kunwari ako nagbibideo ako na ganyan, may nakakapit na kamay dito na gano'n. Saan mo yung link, Paps? Tapos kulay gray pa. Yung kamay, oo, promise, Paps. Ako, eto paparinig ko, hanapin ko yung tawa. Na ako na curious ako Ito. Ang creepy naman nun. Nakita ba yung kamay? Oo, mamaya tingnan natin. Pero ito yung tawa. Narinig mo yung tawa? Oo. Ang creepy.
Tapos siya, mamaya panoorin natin, Pray. Remind mo sa akin na basta yun. Oo. Tapos kayo dyan ng mga nakikinig, puntahan nyo yung Kay Sean. TikTok account ni Sean Benedict. Nakapin ba yun? Oo, yun yung first video. Ayan, nakapin. Parang umabot siya ng 11.1 million views. Pero alam mo, nung napakinggan ko yung tawa, parang ano siya Parang, paano ko Demonic. Oo, kasi ganito ha. Para sa akin lang to. May mga tawa na, ay, okay, may batang namatay dito sa area na to. And familiar ako dun sa voice nila. Pero yung mga ganyan, alam mo yung nag-i-imitate sila ng tawa ng bata. ng bata. Pero lumalabas yung pagiging demonyo. Oo, parang Mimic. dito Parang mimic. Oo. Kasi usually yung mga spirits naman, mga spirits, hindi naman kasi sila all the time na, okay, may dumating na tao dito, teka, multuhin natin. Hindi sila ganun. Kasi depende din dun sa pagkamatay nila. Kapag tragic, syempre, meron silang in need na tulungan mo sila. Pero hindi nila intention palagi na manakot. Pero yan kasi parang alam mo yung, andun yung intention Yung parang nakakasar pa. Nag-share ba si Sean dyan if san yung area or like, Hindi na ata disclose. Pero parang sa ano yan, lumang bahay ba? Yun ba yung sabi? Or wala? School. Paralan. Hindi ko na maalala. Sorry. School siya. Hindi ko na maalala ng eksakto yung mga details. Pero parang ganun yung kwento. Basta parang panahon to ng pandemic, yung panahon na may kino-quarantine, 14 days. Tapos, ayun nga, ang nakapansin una, hindi yung quarantine, yung kaibigan niya. Tapos nung nag-video call sila, parang may nakita nga daw siya na meron kasama. Hindi ko Tapos, na mapigil, Paps. Kailangan kong... Yun na yung napag-decidean niya na Kailangan mo na tingnan. yun na yung napag-decidean niya na na mag-video siya. Tapos ayun na yung na-record yung tawa. Tapos sabi Paps ni Sean Benedict, isang beses niya lang daw pinanood yan, Paps. Ay, Paps, ito pala. Nasa pinned niya pala. Oo nga, kasi sabi ko nga lang kanina eh. Di ba nung ini-edit niya na yung video, syempre ini-edit niya as content eh. Isang beses niya lang daw tinignan, Paps. Di niya na daw kayang tignan ulit. Kasi nga yung may kamay na nakahawak sa leeg, may nakaganon no. Tapos kulay gray pa. Curious ako. Mamaya tingnan ko siya. Na sobrang na-curious na ba kayo? Basta mamaya tignan niyo. Fuck! Meron nga. Meron nga! Di ba? Patingin. Para makapagbigay tayo ng context. Oh my gosh. I-clear mo, Paps. Clear win, mo yan, para kita. Para hindi nakaharang yung mga heart. Teka lang. Kasi dito sa video, may kita. Actually, parang wala, hindi mo pa maintindihan sa una. Ay, no. Oo, wala. Hindi mo. Nakita Para mo? siyang, ganito Taasan mo lang yung brightness. itsura niya. Ay, si Shanto. Basta parang ang itsura ng video is para siyang nagsiselfie lang. Siniselfiehan niya yung likod niya ata. Ginaganon niya. Oo, parang nakaganyan siya. Kasi nga 'di ba sabi nung kasama pinapakita niya. niya, may naririnig siguro siya. Kaya binidyohan niya ng ganyan. Kaso may nakaganon, no. Tapos na-spotan, parang na-hagip niya yung dito niya. May naka... Oh my... May Parang nakaganon. siyang Di ba? Nakatakot. color Gray. Parang grayish na grayish. lifeless arm. Grabe to Parang hindi yan talaga. Hindi bata. Yan pa rin daw ang pinaka number 1 niya, Pops, na nakakatakot talagang sinend sa kanya. Kasi sa totoo lang, iba kasi din talaga yung yung kwento kapag nakikita mo yung nangyari. May proof, ganun. Oo. I mean, valid naman lahat ng mga horror stories, pero iba din talaga yung feeling na may nakita ka na may dumaan tas nahagip sa camera. Iba talaga. Oo. May visual, ganun. Oo. May visual. Tapos din tawag dito, nung pandemic din kasi naramdaman ko yun ang daming tao na nag-awakened. Like sobrang dami. Like spiritually. Like madami akong nakilala na mga practitioners na nag-start sila during pandemic. Kasi siguro mas nagkaroon tayo ng time to stay at home, and I feel like most of the practitioners na nakilala ko na nag-start ng pandemic, parang there's something alam mo yung parang hindi mo alam if mag-end na ba yung mundo, ano nangyayari, ganyan. So, ang dami ding nag-shift.
Tapos at the same time, syempre, ang dami ding nawala, daming namatay. Kaya feeling ko nung time na yun, yung mga spirits or mga demonic entities, parang sobrang na-feed yung ano nila yung energy nila. Oo, kaya parang ang daming horror or like paranormal encounters ng pandemic. Like sobrang dami. Pero meron kami nabalitaan dyan isa pray Yung, alam mo ba yung mga instances na may maamoy kang kandila? Yeah. Or amoy ng bulaklak? Yeah, oo. Na, Legit ba yun pag ganun? may mga nagsabi ng ganun. May cases daw na may mga tao na after nila magkaroon ng COVID, naging sobrang sensitive yung ilong nila. Totoo yan, totoo. Parang mas nag-heightened yung senses nila. Which is... Nag-beyond ba? Nag-beyond senses. Nag-umpisa ka lang ba daw? Nagka-COVID ka? Hindi pa matagal na Hindi. Parang mas lang yun. Parang nag-peak. Mas nag-peak. Peak cinema. Tapos, based on sa sinabi ni James, kayo ba, parang naka-encounter na ba kayo na, alam mong wala namang anything na garden, tapos biglang, parang amoy bulaklak or amoy kandila. May ganun na ba kayo? Actually, Pops, recently. Recently may mga ganyan ako na parang... Recently lang na parang hindi siya paano ba? Kakaibang amoy lang, Pops. Pops, ngayon na normally hindi ko naaamoy Pops, ngayon nagbo-bloom ngayon yung Dama de Noche Baka Dama de Noche yung naamoy mo. Hindi nga mabango Hindi, ang baho ng Dama de Noche. Alam mo ba yung Dama de Noche? Hindi, ang alam ko lang na Dama de Noche, Pops, yung movie dati. Ang Dama de Noche, yung bulaklak na maaamoy mo lang paggabi. Hindi siya mabango? Hindi siya mabango. Hindi ako nababanguan sa kanya. Ang baho niya, parang amoy prutas siya na bulok. Yan. Hindi naman siya rafflesia. Hindi. Okay. Season niya ngayon Kaya nung nakaraan nakaamoy din ako Patingin ako yung tsura. Nakaamoy ako nakaraan Grabe ka na talaga, James. Oo nga, seryoso. Guys, pag may nag-comment pa ng negative hindi na sila masyado nag-joke. Okay Para kasi Kuya James. Okay lang talaga. may mag-comment na negative, wag lang positive sa COVID. Kasi COVID. pinag-uusapan natin yung kanina, di ba? Pero ito nga, napag-usapan kasi namin na madaming nagusto namin din ibalik yung mga ganitong klase ng episode na kwentuhan talaga ng kung ano yung mga nabasa, ganyan. So, ayun, ito na yung binibigay namin sa inyo. Kaya, ayun. So, season to. Pero ano ba yung naamoy mo? Is it like... Yung naamoy ko, kakaiba Para siyang, akala ko nung una, usok lang. Na alam mo yun, di ba kasi sa basketball court sa harap namin, minsan merong nagsisiga ng, alam mo yung mga dahon-dahon. Yung mga tuyong dahon. Oo, pero Paps, minsan ang weird niya kasi, ginagawa niya yun ng madaling araw. Like mga 1:00, 2:00. Pero, nung naamoy ko yun, akala ko nung una ko naisip usok. So parang paglabas ko, walang nagsisiga. Kasi since madilim, makikita mo kapag may apoy Wala. Tapos, umakyat ako dun sa taas kasi pag ganyan, Paps, sinecheck ko baka mamaya may nasusunog. Tumingin ako sa taas, wala yung amoy dun. So, wala dun. Para akong aso nun nung gabi na yun Parang, hinahanap ko talaga yung amoy, wala. Bumaba ako dun sa second floor kung nasan ako. Wala. Dun sa hagdan, wala. Pagbalik ko sa kwarto ko, andun. Andun lang sa kwarto mo? Andun yung amoy, oo. Parang inisip ko, ano ba yun? Meron ba akong nasa basura na Pero hindi. Kasi nung araw na yun, nagtapon ako ng basura. Nung araw na yun. Kasi Paps, yun yung araw na before tayo nagkita kina Vance. Kasi di ba dapat doon sa amin? Kaya medyo naglinis-linis ako. Pero hindi ko nalinis lahat. Pero yun, andun. Para siyang usok na amoy, pero hindi siya usok. Alam mo yung Paps, paano ba? Para siyang yung amoy ng nagsiga ka. Tapos binuhusan mo tubig. Alam ko na, oo. Yung parang basang usok. Hindi ko maano Pero hindi naman metallic. Hindi. Okay. Bakit pag metallic yun? Ano yun? Bad energy, evil spirit. Ganun. Alam mo yung may ko-compare siya daw sa amoy ng parang, alam mo yung nagsunog ka ng tanso? Or nasusunog na wire. Parang ganun. Fuck. Oo. Parang ganun. Parang ganun ba naamoy mo? Kasi kung parang ganun, yun na yun. Something na yun. Evil.
Ayan. Dalawa na po kaming paranormal Oo, expert. paranormal expert. Ayun, nasagot na Kasi niya. incorporated siya sa ano parang ang pagkakatanda ko something na hindi ko lang alam kung eksakto to, 'di ba? Kasi ang dugo may iron, 'di ba? Ayun. Ayun lang. So Ayun. ibig sabihin parang may metallic na amoy na basta parang ganun, Paps. So kung ang naaamoy mo, hindi for sure hindi dama de noche kasi hindi siya amoy lamog na prutas eh. Hindi. Yun kasi yung amoy ng dama de noche, amoy lamog na prutas. So parang something na metallic What the fuck? Anong na gagawin ko? nasusunog, ibig sabihin may something na Mag-cleanse ka. evil. General cleaning nga din niya magawa Nag-general cleaning nga ako. Hindi pa sa siya bagay, mag-cleanse. Wala, mag-coexist na lang kayo doon. Pucha, ano yun? Bad energy yun eh. Baka naman kasi may napuntahan ka. Nagpapagpag ka ba minsan kapag syempre hindi. O sige, wag na, yaman na iyan. Pucha, ayoko ang isipin. Parang, Pero parang ganun nga, hindi mo lang maamin Feeling ngayon ko kasi ganon. natatakot ka. No. parang andyan na ako sa point na yan na parang, puta, paano kapag nga? Ganito na lang. Metallic. Hanggat walang gumagalaw ng mga gamit, hayaan mo na lang. Mm-mm. Pag may gumalaw na, i-video call mo na lang kami. Tapos mag-online cleansing na lang tayo. Oo. Okay, spray ka. Ang dami mong pabango dun eh. Tabunan mo lang. So much yun, no? pag spray mo, Pops, no, parang invisible man. Oh, Yung gumanon sa Oo, yung nabuo, yung nahulma. Nabuo. Put! Meron namang ganyan nangyari nung nag-work pa ako dati sa Boracay. So may shift ako. Tapos malapit dun sa kung saan ako nakatira sa may boarding house. Parang ito kasi yung work ko. Pops, ito ba yung unang boarding house o hindi na? Hindi, pangalawang boarding house ko na to malapit sa work ko. Dati kasi yung unang boarding house ko dun sa may Boracay nung nag-work ako malayo. Yung pangalawa, malapit na lang sa work. So, Station 3 Bale. Tapos yung mga bahay-bahay doon. May Andox doon eh. Andox tapos papasok. May Palawan Express, ganyan. Syempre, mabilis lang naman yung kalat ng chismis eh. Hindi pa to masyadong kausuhan yung Facebook. Wala pa mga reels. Sabi, uy, may nasagasaan daw doon sa may tapat nung nung Palawan. Ay, hindi. Ano daw? Hindi ko matandaan kung nasagasaan, Paps ha. Nasagasaan or murder. Parang ganun. Basta may namatay. Oo, may namatay. Tapos parang nung narinig ko na sa may tapat ng Palawan, alam ko na Malapit sa'yo. malapit sa akin. Malapit doon sa may boarding house ko. Madadaanan ko siya pag pauwi. Tapos shift ko pa yan nung kumalat yung balita. Diba? Tapos out ko na. Nalimutan ko na yung issue. May mga kasama ko. Paglakad namin doon sa may nung Palawan, may naamoy kami, Paps, pare-parehas kami. Ang amoy naman nito, Paps, alam mo yung kandila. Hindi yun. Yung pag hinipan mo yung kandila, alam mo yung huling usok dun sa may mitya? Alam mo yung amoy nun? Yun ang amoy, Paps. Pero wala na nagtirik ng kandila nun kasi ang parang sa pamayiin kasi, pag fresh pa yung crime, yung madugo pa, magtitirik. Pero hindi yung pag matagal na. Ang tagal na nangyari. Nakailang oras na? Ilang oras na din nakalipas? Nakita pa namin yung blood stain eh. Hindi na siya yung pula eh. Tuyot na. Alam mo yung hinigop na ng semento? Kumbaga hindi na siya red. Parang black na. Pero pagdaan namin doon, syempre alam namin yung crime scene eh. Di ba? Diyan. Tapos kita pa yung stain na hindi na siya malinaw. Parang black na siya. Pero maaamoy mo yung ginanon nga yung huling usok ng kandila. Umulan ba nung araw na yun? Hindi. Parang, anong ginawa nyo after? Takbuhan, syempre. So gabi na yun? Oo, gabi na. Kasi bigla nag-sink in eh. Na, syempre nalimutan na eh. Di ba? Chismis lang nung una eh. Tapos ayun na parang, ganyan. Nag-jigsaw moment kayo. Oo, nag-jigsaw na moment na. Putang ina, dito pala yung takbuhan na eh. Oo, dito pala yung yung ganyan, yung kinakwento. Sino nakaalala? Ng Na, dito pala yung no? O nag-kick in na lang yun nung naamoy nyo? Sabay-sabay, nag-kick in. Oo, na parang May nakita pa daw kasi silang bloodstain eh. Hindi, alam namin yung spot. Okay. Kasi syempre, alam namin yung lugar eh. Tapos accurate yung kwento eh. Okay. Oo. Kaya alam namin kung saan yung spot na alam namin na walang kandila doon. Tsaka wala na yung dugo. Wala na yung dugo. Nakakita ka na ba ng ganyan, Pre? Like yung stain? Yeah. Kasi, Hindi, yung sa akin kasi ilang beses ako nakakita ng ganyan eh. Kaya parang
parang doon ako nagkaroon ng phobia na matuto mag-drive. Lalo ng motor. Kasi doon sa may tapat dati sa may tapat na tinitiran ko ngayon, parang before, parang taon-taon lagi may aksidente. Naggrabehan hindi yung plain lang Na syempre bata pa lang ako, alam mo yung curious. Nag-ano pala yan, no? Yung parang jelly ace yung dugo. Ang kapal na buo-buo. Yes. Tapos Nagko-coagulate. hindi siya red na red, Paps. Red violet ang kulay niya. Hindi siya yung katulad sa movies. Di ba? Na parang red talaga. Hindi. Parang red violet na medyo alam mo yung parang dahil sa hemoglobin. Grabe naman yan. Nagbitaw na naman Basta parang ganun. Yung sa'yo, ano yung nakita mo? Mas malala eh. Ano? Ano siya? Trigger warning. Pwede ba yun? Sige. Kasi way before, naka-witness ako ng I think matatawag siyang crime. Kasi papasok ako noon sa school. Tapos, yung daan papunta dun sa school namin, may nagkaroon kasi ng like shooting dun sa main highway. Tapos, nakita ko yung mga katawan. Nakakalat pa sila. Umaga to nangyari. So, as in, siguro I would say ilang oras pa lang. Tapos, syempre, nakasakay ako nun sa tricycle. Syempre, kung nakasakay ka sa tricycle, kitang-kita mo yung labas. So, kasi open open siya. So, yung service ko, parang nagtatry sumingit. Syempre, ang traffic. Pagdaan namin, sakto, nakita ko, may nakahiga, may paa. Tapos, may paa. Syempre ako naman, curious, kumanon ako. Kasi sinilip ko, ano to nakahiga? Akala ko, pa lang i-rescue pa lang. Kita ko nakalabas yung utak niya. Ganyan, nakakita din ako ng ganyan pre. Tapos may may ko-compare ko siya Pap sa strawberry taho sa Baguio. Alam mo yung tapon? Hindi, di ba, ganyan. Yung after mong haluin, parang ganon. Yung may white, may red. Parang pink yung iba. Legit to. Oo, di ba, ganyan. Yun. Tapos, gets ko din yung sinasabi mo Yung parang jelly ace. Oo. Kasi syempre, nakalabas yung... kapal ng dugo. Tapos hindi siya red na parang sa movies. Totoo. Red violet ang kulay. Alam mo yung pinaka pa doon. Kasi, alam mo fresh na fresh Kasi syempre, nakalabas yung utak niya. Tapos, parang, alam mo, may mga residue pa rin ng may tutulo pa din. Parang ang tahunan na tapon, ganun yung itsura. Ikaw, wala ka Ako, bang... Paps, diba this year lang, may aksidente ako nakita. Saan? Doon sa amin, sa village namin. Sa loob ng village? Sa loob ng village namin, may batang naatrasan ng truck. Bata pa Di ba talaga. napakita ko sa iyo? Naglalakad lang ako noon, galing ako ng work ata noon. Ay! Tapos, nagtatakot ang daming tao dito. Tapos syempre nag-video ko. Hindi ko alam, Paps, dinaanan ko yung yung andito lang siya Kasi hindi ko alam, naka-video pa ako. Tapos konting tingin lang, napabalik ako. Hindi ko nakita yung actual Nakita ko na lang may naka-cover na kasi na dyaryo. Parang nakita ko pa doon, Paps, yung driver. Pinosasan. Parang nung time nga na yun, naawa ko kasi bakit parang hindi niya naman ata kasalanan kasi palikod siya, Paps. Biglang tumakbo yung bata. Pero anong reason kung ba't kinukulong tsaka pinapusasan? Baka tumakbo, parang gano'n, hindi ko alam. Hindi, kasi hindi naman kasi kung susundin natin ng law, hindi makakapagbigay ng verdict ang pulis. Kahit hindi niya kasalanan, SOP pa rin na makulong siya tsaka mapusasan. Kasi kailangan ng due process. Pwedeng overnight lang yan. Tapos iaakyat lang hanggang judge. Judge pa rin ang magsasabi na okay, wala siyang kasalanan. Saka lang mapapalaya. Kaya automatic lahat ng mga aksidente, hinuhuli automatic ang driver kahit hindi nila kasalanan. Kasi yung police, hindi sila pwedeng magbigay ng verdict na, obvious. Hindi niya kasalanan. Pero walang kakayahan yung police na, sige, absuelto ka na, wala kang kasalanan. Nakita na namin yung investigasyon Kailangan may due process pa talaga. So, ibig sabihin pala, lahat ng nakikita natin sa sa mga aksidente,
'Di ba? Uso 'yan sa social media. So kaya pa, yun, tama. Magandang information 'yan kasi lahat tayo, meron tayong notion na kapag pinusasan, automatic kulong. Hindi. So parang yun nga, 'di ba napapasama yung mga ano, Oo. na parang nabubuo yung idea na kahit na hindi mo kasalanan, basta nabangga mo, kulong ka. Oo, technically tama, makukulong ka, pero yun nga, Hindi sinabi hindi mo ka na. magiging guilty automatic. Oo. Kasi kailangan lang ng due process. Dahil nga yung mga pulis, wala silang otoridad para sabihin na, okay, hindi naman pala kasalanan ng driver. Sige na, absuelto ka na. Tapos, hindi pala. hindi Hindi pala. ganon. Lahat dadaan pa rin sa due process. So bagong kaalaman mula kay Yan. Tito Kim. Grabe. Tito Jim. Imagine, from Coachella, Oo. 'di ba? Justin Bieber. Tapos, naging paranormal expert. Tapos, naging nurse. Oo, May pagka-doktor pa eh. Sa olfactory, Oo, emerald. doktor. Ngayon, to? Lawyer na to. Lawyer. Lawyer Ang dami na. mong role. Kaya nga, lahat na ng ko. Pero, Matatalo mo na Pop si Johnny Sins. kaya nga hanggang roll, Sorry, ang dami kasi natulog kasi kami ni Ian. hanggang So, roll lang yung marami sa akin. Yung isa pang marami ni Johnny Sins, yung pa hindi ko nare-reach. alam mo, James, baliktad tayo. Pag ako inaantok na, Wala akong masabi. Wala na. Talagang patay na yung Wala utak ka na ko. maalala. Sa kanya nasasaid na yung, Yung kanya, parang last push. Yung Oo. last push. yung last buhos. Oo. Pero ano kasi yan, Paps, yung info na yan is actually dati nagtataka din ako eh. Tapos nakita ko lang din yan sa isang nag-explain kasi nung recent, nito lang, alam mo yung tumalon, Oo, tapos sinasagasaan. 'di ba? Mm-mm. Na parang syempre takang-taka yung mga tao, bakit nakulong? Oo. Bakit kinulong? Tapos doon ko hinanap Nalaman yung na. info Oo. na ganun pala yon kasi nga hindi nga talaga Actually, pwede. ngayon ko lang din nalaman sa'yo. Na, Kaya automatic Galing, yan, kahit wala silang kasalanan, poposasan at ikukulong yan. Pero hindi ibig sabihin nun is guilty sila. Ayun. Due process lang din talaga. Ayun. Yung na-experience ko na parang grabe, iba yung andun yung nanay, andun yung tas Paps, doon mo makikita talaga yung iba't ibang klase ng tao eh. Na at the same time, andun yung nanay, andun yung tatay. Yung tatay makikita mo nakatulala lang eh. Yung nanay, sobrang iyak. Tapos yung mga tao sa paligid na, alam mo yung Nike chismis, doon mo makikita, Paps, na parang sa isang eksena, makikita mo lahat ng iba't ibang klase ng tao. Tsaka yung Anong mga role mo content dun? creator, nandun na rin. Si Ako, Ian. pero hindi ako nag-content. Hindi, yung mga for the reels, yung mga... Oh, Paps, meron. Ang daming ganyan na parang bakit mo binibidyohan yung Talaga ba? May mismong nagko-content bata, ng Paps? gano'n? Tapos parang ako, For the reels. pero pinipigilan sila, Paps. Huwag na pong videohan. Pero grabe, parang, bakit? Para saan? Na parang, wala ba tayong decency na parang nakikita mo na nga na yung tao? Hindi wala. Gusto rin yung... May ma-i-upload lang. Kasi nagulat ako yung... Alam mo yung yung mayroon ding isang nangyari, hindi ko na matandaan ko sang lugar, pero nagkasunog. Tapos toasted yung dalawang toddler. Oh? May reels pa. Ginawan pa ng... Alam mo yung, grabe po, kita nyo naman yung, may mga side commentaries pa, tapos, ako nakita mo talaga yung parang Pompey, pero kulay itim. Ganoon yung kita mo, itsura, bata, pero tusta. Oh my Tapos God. parang ozone disco days, yung mga ganun. Parang mentalist Alam ako eh. mo May yung ko eh. Ay, sige. After na ni Ian. Sige, pasok mo na yung deleter. Yung movie ni Nadine, Yung galing, tama ka. Mentalist na nga ako. yung Deleter ba yun? Parang, dun ko lang nalaman Na may ganun. na may pala, parang moderation na nangyayari kapag sa mga ina-upload natin online. Pero kung napanood mo na ba yan? Yeah. Wala pa yan. Bakit? Kasi Paps, may kilala ko na nag-work nasa Antipolo. Talaga? Yan talaga yung nila. Ako Pero rin. parang grabe. Diba? TU yan, di ba? TU yan, Paps. TU yan. Kasi nasa Antipolo. Hindi, TU yan eh. TU na company. Oo, TU. Oo. Dalawa kasi yan sa Anonas at saka dyan sa may Antipolo. Paps, di ba galing ako Anonas niyan? TU rin. TU ako Oo. dati. Content mod din. Hindi, ibang account ako. Pero, in-offer sa amin yan, Paps. Ang laki ng bonus niyan. Bonus lang, pero yung base, hindi. Yung base. Hindi siya sapat sa Hindi. Eto, maniniwala ba ako sa'yo yung friend ko na content mod?
Sinabi niya sa akin na meron daw nag-AI ng mga taong may DS. I'm perfect. Okay. I'm perfect. Into sexy. What? Ano? Ay, Paps, pero may nakita ko sa IG. Meron talaga siyang ganun. Hindi, meron yan. Pero yung ito, kumbaga ano nila, fetish nila na What the fuck? may DS tapos sa ilalagay sa sa corn. Deep fake. Oo, deep fake. Oh, legit? Oo, AI. Kasi may mga nanonood nun, may consumer nun. Kasi may mga na-audit sila na ganun. Oh. Na ina-upload pa sa social media. As in corn Ano yun, di ba? Ang role nila is every time na may i-upload, for example, pwede ba sabihin yung platform? Oh. Kunyari Facebook. Hindi ba automatically uploaded or uploaded siya pero at like certain hour, like okay, bigla siyang madadown kasi madedetect na may something, ganun ba? Ang alam ko kasi ang first line talaga AI. Oo, ang parang artificial pag up lang. Oo. Pag nagsubmit ng dispute saka ata tinatao. Yan ang alam ko eh. Parang ang first line talaga ng AI muna. Ng checking is AI. Kasi ang hirap nga naman, 'di ba? Oo, Kung sa tao mo ibabato una. Oo, ang dami niyan. Sobrang dami niyan. Kaya as much as possible, system generated muna or AI. Tapos kapag nagsubmit ng dispute 'yon, saka lang i-check ng tao talaga para may human touch talaga. As in double check ganyan. Pero yung friend mo, nagkwento siya. Parang ako kasi, parang if yun yung job ko, kudos naman sa mga ganitong trabaho. Pero parang ang disturbing niya. Kasi hindi mo alam anong makikita mo eh. Oo, disturbing Pops, siya. nakwento sa akin, meron silang allotted na hours na mental health break. Legit? Grabe. Siyempre kailangan nila Meron yun. sila. Kasi Pops, kahit ako din eh. May isa pang movie na ganyan na bago lang, di ba? Faces of Death. Hindi, meron pa. Ang pangit daw ng Faces of Death, Pops. Bomba kasi yun eh. Meron pa isang movie na din sila. American to Parang American Sweatshop ata yung title. Mga ganyan din. Mga nag-aano sila ng videos. Parang audit ng mga videos na ni-report. Sa kanila naman, mga reported video ang i-check nila. So yun, parang gano'n. So ibig sabihin nakalusot sa AI. Oo, Paps. Parang ganyan. Basta kapag anything na may report video, chine-check nila. So parang gano'n. Parang ako, iniisip ko dati, Paps. Parang hirap ng gano'n. Mahirap yan. Parang, ako, di ba nga ako, yung pinanood mo sa akin yung yung iceberg. Paps, nung nasa baba na ako, hindi mo na kaya may mga time nakita na mo. parang, ang dark ng feeling ko na parang, parang hindi ko masabi na parang naka-depress na parang Pero Paps, alam ko na na apektado ako, na parang gusto kong matulog pero parang negative yung feeling mo. So, yun nga, sabi mo sa akin, kailangan eye bleach. eye bleach. Manonood ka ng mga aso, pusa. Pero hindi yung Alam mo yun, napanood ko eh. eye bleach kung tawagin. Hindi. Manonood ka ng mga cute na bagay, aso, pusa. Para Mabura sa mawala isip mo. yung Eye bleach, literal, parang magke-cleansing yung mata. Parang hinugasan mo yung mata mo sa lahat ng napanood mo. Ako naman kaya ko talaga. Oo. Pero hindi ko siya kaya as trabaho. Kahit Imagine mo actual Paps, kaya mo? di ba sabi ko nga nakakita nga ako kaya nga ako nagkaroon ng phobia sa pagdadrive, di ba? Kaya ko, pero hindi ko siya kaya sa trabaho. Imagine mo 8 hours ka nagsasala ka ng videos. Pero Ang Paps, hirap di ba yung nun. mga cartel na videos na papanood mo yun? Oo. Pero sandali lang, hindi mo yung tipong Hindi, kaya ko naman din talaga. Pero hindi ko ma-imagine na sa loob ng 8 hours. puro yun, no? Tapos iba-iba. Hindi, syempre iba-iba naman sa 8 hours. Pero makakita at makakita ka pa rin. Kasi nga, kaya nga sa'yo pinasala kasi either reported or nahuli ng AI tas dinispute lang, dinodouble check mo lang. So ibig sabihin natin sa 8 hours shift mo, meron kang 100 videos na i-check. Siguro mga lagpas 50 dun for sure. Disturbing. Ayun ang mahirap, di ba? At ang mahirap ay mauubos na ang oras natin. So, Ayun na nga. ayun, maraming salamat sa mga
nanonood sa amin ngayon. Nakita ko na yung next na guest, si Sir Chris Cantada. So ayun, maraming salamat sa pakikinig sa episode na to. Mahaba tong episode na to, kaya mag-enjoy kayo. Marami kaming mga shinare na kwento. Kung nandyan ka pa at nakikinig, make sure na follow kayo sa Facebook, Instagram, at sa YouTube at Spotify namin. Ayun, maraming salamat. Again, my name is Tito Ian. Ako naman si Tito James Zhu. And ako naman si Prey. At kami ang The The Red Door Podcast PH. Bye!